Nag-uusap ang mga demon race tungkol sa mga huling kaganapan. Nagtataka ang isa sa kanila kung may totoong pagbabago ba dahil sarado na naman ang kalangitan at parang wala na silang magagawa pa. Sumang-ayon ang kasama niya at sinabing mas mabuti pang magbigay galang na lamang sa kanilang ninuno bago bumalik sa sariling paglilinang. May nagtanong din kung hindi ba naramdaman ng matandang ninuno ang nangyari at kung may iniwan ba itong utos para sa kanila. Sumagot naman ang isa na hindi niya sinubukang gamblein ang ninuno kaya kung gusto nilang malaman ang sagot ay sila na mismo ang magtanong doon. Agad silang sinaway ng kanilang pinuno at pinaalalahanan na seryosong usapin ang pagpapakita ng Human Emperor. Dahil dito ay iniutos niya na magpadala ang bawat grupo ng mga tauhan upang alamin ang tunay na sitwasyon sa kapatagan. Sumang-ayon ang lahat sa plano. Napakamot sa kanyang ulo si Zhao Mo habang tinatanong sa kanyang guro kung naging maayos ba ang kanyang ginawa. Sumagot si Duguzan na katanggap-tanggap naman ang kinalabasan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip ay gulat na gulat siya dahil hindi niya akalaing makakagawa si Zhao Mo ng ganoon katinding gulo. Hindi niya lubos maisip kung gaano katindi ang talento at kakayahan ng batang ito. Bigla namang biniro ni Xing Zaiyo si Xiao Wugi at sinabing base sa kanyang natatandaan ay hindi man lang umabot sa ganoong antas ang naging resulta ng pagsusulit nito noon. Nahihiyang sumagot si Xiao Wugi at idinahilan na hindi lamang niya inilabas ang buong lakas niya noong pagkakataong iyon. Lumapit si Master Duguzan kay Zhao Mo at sinabing hindi na nito kailangang dumaan sa pagsusuri ng kakayahan. Simula sa araw na iyon ay gagabayan na niya ito upang pag-aralan ang Battle the Heaven and Earth, na malugod namang tinanggap ni Zhao Mo. Paglabas nila ng silid ay ipinaliwanag ni Duguzan na ang tunay na diwan ng Battle the Heaven and Earth ay hindi simpleng mga galaw o sining ng pakikipaglaban kundi isang matatag na fighting spirit at pananaw. Habang naghahanda ang guro ay sinabihan niya si Zhao Mo na masidhing bantayan ang bawat pagbabago sa kanyang aura dahil isang beses lamang niya itong ipapakita. Sumagot si Zhao Mo na nauunawaan niya ang tagubilin. Huminga ng malalim si Master Duguzan at biglang naglabas ng napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan na labis na ikinamanghan ni Zhao Mo. Ang kanyang aura ay naghugis dambuhalang nilalang na nagpakawala ng isang matinding atake na bumasag paitaas at bumaon hanggang sa kalangitan. Nang mapawi ang usok at alikabok sa paligid ay kalmadong humarap si Master Duguzan at tinanong si Zhao Mo kung nakuha ba nito ang ibig sabihin ng kanyang ginawa. Magalang na sumagot si Zhao Mo na ang battle against heaven and earth ay ang kakayahang pamunuan at pagharian ang lahat ng bagay. Napatigil sa pagkamangha ang guro sa narinig kaya agad niyang inakbayan si Zhao Mo at pinuri dahil sa napakabilis nitong pag-unawa. Subalit tila nang hihinayang si Zhao Mo dahil sa tingin niya ay hindi lubos na nasiyahan ang kanyang guro. Sinabi niya na marahil ay dapat nag-ante muna siyang makarating sa core formation realm upang mas mataas ang kanyang talino bago pumunta roon. Pinagsabihan siya ni Master Duguzan na huwag magmadali dahil ang teknik na ito ay mas mabilis na natututunan at nahahasa sa gitna ng totoong bakbakan. Habang mas marami ang laban na nakataya ang buhay ay mas mabilis na lalabas ang natural na lakas nito. Pagkatapos nito ay iniabot niya ang aklat ng Sacred Origin Art. Sinabi niya kay Zhao Mo na bilang kanyang guro ay may isa pa siyang teknik na nais ay paturo muna upang mas mabilis na mapalakas ang kakayahan nito sa pakikipaglaban. Agad itong tinanggap ni Zhao Mo sabay tanong kung may kinalaman ba ang sining na ito sa Holy Ancestor. Pinatunayan ni Duguzan na totoo ang hinala ni Zhao Mo dahil ang Sacred Origin Art ay sariling likha nga ng Holy Ancestor. Bagamat hindi ito kabilang sa Heaven Grade, nagtataglay ito ng pambihirang potensyal na kapag nalinang ng husto sa pinakamataas na antas ay kayang pumantay sa mga Heavenly Grade technique. Agad na nakuha ni Zhao Mo ang ibig sabihin ng kanyang guro. Bago tuluyang umalis si Duguzan ay nag-iwan muna siya ng tagubilin kay Zhao Mo na huwag aalis sa lugar na iyon sa mga susunod na araw upang ituon ang buong pansin sa pag-aaral ng sining na ito. Magalang na sumunod si Zhao Mo at tiniyak na gagawin niya ang utos bilang disipulo. Subalit bago tuluyang humakbang palayo ay lumingon muna si Master Duguzan kina Xing Zaiyo at Xiao Wugi upang paalalahanan ang mga ito na huwag bibigyan ng sakit ng ulo ang kanilang bunsong kapatid, lalo na si Xing Zaiyo. Agad namang nangako ang dalawa na tatalima sa kanyang bilin. Hindi nagtagal ay nagtungo si Zhao Mo sa isang mapayapang silid upang suriin ang nilalaman ng aklat. Dahil isa itong mataas na uri ng Earth Rank Technique, napansin niya na kahit mayroon siyang kakaibang talino sa pag-unawa ay napakahirap pa rin itong masterin.
Ang sining na ito ay hindi para sa pakikipaglaban kundi nakalaan sa pagpapalakas ng espiritual na lakas sa pamamagitan ng pagpapatatag sa mga meridian, sa halip na ubusin ang sariling potensyal o buhay. Naupo siya upang magsimula ng paglilinang. Habang dumadaloy ang malakas na puwersa sa kanyang katawan, naisip niya na dahil ang mga meridian ang nagsisilbing daanan ng espiritual na enerhiya, hindi biro ang patibayin ang mga ito. Ang kakayahan ng sining na ito na gawin ang ganoong bagay ay patunay lamang kung gaano katindi ang husay ng Holy Ancestor. Dahil dito, nagkaroon siya ng lakas ng loob na subukan kung hanggang saan niya kayang palagwin ang sariling espiritual na kapangyarihan. Makalipas ang 3 araw ng walang humpay na pag-eensayo, napansin ni Jaume na may enerhiyang lumalabas sa kanyang palad kaya sinubukan niyang gumawa ng maliit na bersyon ng Blazing Flame Palm. Nang pakawalan niya ito ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog sa pader, na nagawa nitong sirain kahit may nakalagay na pananggalang na array. Dahil sa ingay ay biglang napalingon ang bida nang may marinig siyang boses sa kanyang likuran na pumupuri sa pinsalang nagawa niya sa kabila ng defense formation. Laking gulat niya nang makitang ang dumarating ay walang iba kundi si Lady Saintess Anzishuan. Dagdag pa ng Lady Saintess, ang bilis ng pag-unawa ni Jaume sa Sacred Origin Art ay talagang lumampas sa kanyang mga inaasahan. Agad na nagbigay galang si Jaume kay Lady Saintess Anzishuan. Subalit biglang namula ang kanyang mukha nang ailapit ng Lady Saintess ang sariling paa sa kanyang balikat habang nagtatanong kung hindi ba dapat ay senior sister na ang itawag ni Jaume sa kanya ngayong nalampasan na nito ang mga pagsubok ng 3 elder. Lalo pang naging tila kamatis ang pisngi ni Jaume ngunit sa halip na senior sister ay tinawag niya itong master. Mula sa portal na binuksan ng Lady Saintess upang marating si Jaume, naglabas ito ng mga baging na parang mga galami. Sinabi niya kay Jaume na nagkausap na sila ni Elder Duguzon kaya oras na upang sumama ito sa kanya. Bago pa man makatutol o makasagot si Jaume ay mabilis na siyang iginapos ng mga baging at hinayla papasok sa portal patungo sa tirahan ni Lady Saintess. Marahas siyang bumagsak sa isang malaking pulang higaan. Habang dahan-daang bumabangon ay nagtataka siya kung anong klaseng lugar na naman ang pinagdalhan sa kanya ni Lady Saintess Anzishuan. Ngunit lalo siyang nabigla nang bigla na lamang umupo si Lady Saintess sa kanyang kandungan. Dahan-dahan nitong inilapit ang mukha sa kanya at sa isang malambing at mapang-akit na tinig ay tinanong nito kung alam ba ni Jaume ang tunay na dahilan kung bakit siya nito tinanggap bilang disipulo. Hindi na nakaimik si Jaume habang patuloy na namumula ang kanyang mukha dahil sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.